Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ayon kay Kume Adam Silver, sa 2027-2028 ang kanilang target na season para magsimula ng makapaglaro ang mga bagong team sa NBA. Ayon sa impormasyon, ito ho'y 2 kupunan mga idol. 2027-2028 mukhang malayo pa, no? Pero syempre, ang panahon ngayon at ang oras ay mabilis na. Ano kaya ang team na madaragdag? Anong syudad mga idol ang mabibigyan ng prangkisa? Isa itong magandang balita, especially sa mga free agent, dahil kahit papano sila ay magkakaroon ng tsansa na magkaroon ng bagong team. Kabilang lamang yan sa mga posibleng masolusyonan ng mga bagong team ng NBA. Kinakailangan nila ng mga bagong players. Siyempre, kinakailangan nilang kumuha sa mga free agent. Take note na bago mangyari yan ay magkakaroon muna ng tinatawag na expansion draft. Mamimili ang bagong team sa mga available na mga manlalaro sa mga NBA teams. Hindi naman po pwede na sila ikukuha lamang ng mga star players dyan at i-transfer sa kanila. Hindi po yun. Magkakaroon ng rights ang mga NBA teams na protektahan ang nasa 9 hanggang 12 players nila. Kung sino yung available ay doon lang mamimili ang bagong team na papasok. Kamakailan lang ay shoutout mismo ni Lebron ang Call of Duty na gusto di umano ng kanyang anak na si Bronny James ng skin niya sa laro. And once again, nagkomento muli si Greg, yung nagkomento kay Lebron sa kanyang katanungan kung bakit kinakailangan pa ba daw lumipad patungong Milwaukee. Ang komento ni Greg ay dahil hindi naman po pwedeng sila sumakay ng sasakyan at bumiyahe ng 29 hours. At ngayon, patungkol naman sa pag-shoutout ni Lebron sa Call of Duty, nagkomento muli si Greg. Ayon kay Greg mga idol, kinakailangan daw na mag-focus ni Bronny James sa basketball, especially sa paparating na regular NBA season. Dahil doon mas malaki ang kanyang trabahong gagawin, mas marami pa siyang gagawin upang makasabay. Hindi yung inaatupag niya pang maglaro ng video game kumpara sa maglaro ng basketball, kung baga mag-focus doon. May punto si Greg na kinakailangan mag-focus ni Bronny James sa basketball at huwag na lang atupagin yung mga ganyan. Sa huli, dagdag pa ni Greg, ang mga ganyang asta ay hindi po pwede, especially kay Bronny James daw na nakapasok lamang ng isa sa kanyang 11 binitawan sa mga huling laban at yan hoy 9% lang daw. Samantala, pinanguna naman ni Tracy Jackson Davis ang kanilang panalo laban sa Pistons. Siya ay nagkaroon ng double-double with 12 points and 10 rebounds. Moses Moody, 14 points, Kuminga 12 points and 3 3-pointers. Ngayon, wala pang talo ang Golden State Warriors sa preseason. Undefeated, 4-0 ang kanilang kartada. Wala sa aksyon sa Stephen Curry dahil sa kanyang finger injury. Although sa ating nakarang balita, ito'y nagkaroon naman ng magandang update and so far, walang damage na natamo. Importante ang mga panalong ito dahil ito'y nagpapakita na so far nagtagumpay ang Golden State Warriors sa kanilang composition, sa kanilang roster sa ngayon at yung mga ginagawang eksperimento ni Coach Steve Kerr sa kanyang mga lineup, especially sa kanilang starting 5. Kahit wala man silang nakuhang malaking pangalan para ipalit kay Klay Thompson, so far maganda naman sa ngayon ang tinatakbo ng kanilang kupunan. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita and as always, thank you for watching.